adore in Christ the Lord. Sing choirs of angels, sing in exaltation, sing all ye citizens of heaven above. Glory to God, glory in the highest. Oh, come let us adore. Oh, come let us adore. Oh, come let us adore in Christ the Lord. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo ay natutuwa, tayo'y nagagalak, tayo'y nagpupuri sa Diyos. Ngayon ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ng Pasko ng pagsilang ng Panginoon. Matagal na panahon natin itong pinaghandaan. At ngayon dumating na, inaalala natin na ang Diyos ay naging tao para ang minamahal niyang tao ay magbalik sa pagka-Diyos. Mga kapatid, alalahanin natin ang mga beses na kung saan tayo'y lumayo sa pagmamahal ng Diyos. Ang mga pagkakataon na tayo'y nanatili pa rin sa dilim ng kasalanan kahit na nagliwanag na ang kabutihan, ang katotohanan ng Diyos sa ating buhay. Tayo'y nagpapasalamat sa Kanyang tapat na pagmamahal sa atin. Tayo'y nagpupuri dahil palagi niya tayong hinahanap kahit na madalas tayo'y naliligaw. Lumapit na ang Diyos sa atin, naway ilapit natin ang ating sarili sa Diyos para tuluyan na magbago ang ating buhay, maging mas kawangis tayo ng makapangyarihan, mapagmahal at mabait na Diyos. At para tayo ngayon ay makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo, hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa iyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinandarang
Sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami dinudulutan mo ng kagalakan sa paghihintay namin taon-taon sa aming kaligtasan. Ang iyong bugtong na anak na naparito upang magligtas ay amin ngayon tinatanggap ng buong galak. Sa kanyang pagdating upang maghukom, kami naway huwag masindak sa kanyang ihahatol, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Magmula sa bundok, o kay gandang masdan ng sugong dumarating, upang ipahayag ang magandang balita ng kapayapaan. Ipapahayag niya ang tagumpay at sasabihin, Siyon, ang Diyos mo ay hari. Narito, sisigaw ang nagbabantay. Dahilan sa galak, sama-sama silang aawit. Makikita nila ang Panginoon sa Siyon ay babalik. Magsiawit kayo, mga guhong muog, nitong Jerusalem, pagkat ang hinirang ng Diyos na Panginoon ay kanyang inaliw. Tinubos na niya itong Jerusalem. Sa lahat ng bansa, ang kamay ng puon na tanda ng lakas ay makikita ng mga nilalang, at ang pagliligtas nitong ating Diyos tiyak na mahayag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit saay namamalas tagumpay ng nagliligtas, Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Kahit saay namamalas, tagumpay na nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag, sa harap ng mga bansay na hayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos, kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Kahit saay namamalas, tagumpay na nagliligtas. Sa saliw ng mga litra, iparinig yaong tugtog, at ang puon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trumpeta na kasaliw ang tambuli, magkaingay sa harapan ng puon na ating hari. Kahit saay namamalas, tagumpay na nagliligtas.
Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreyo. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit ngayon, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sansinukob at siya ang itinalaga niyang magmay-ari ng lahat ng bagay. Ang anak ang maningning na sinag ng Diyos sapagkat kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang nilisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y lumuluklok sa kanan ng Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. At kung paanong higit na di hamak ang pangalang ibinigay ng Diyos sa anak, gayon din siya'y higit na di hamak sa mga anghel. Sapagkat hindi kailanman sinabi ng Diyos sa sinumang anghel, "Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama." Ni hindi rin niya sinabi sa kanino man sa mga anghel, "Ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging anak ko." At nang susuguin na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan, ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 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 Bukas ninyo makikita, maghahari poong sinta, patatawarin ang sala. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa pasimula, naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay ang Diyos. Kasama siya ng Diyos sa pasimula pa, sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay at walang anuman nilikha nang hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw, at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Ang tunay na ilaw na tumanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ang salita, nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman,
o sa kagagawan ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan. Puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na anak. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat and Merry Christmas po sa inyong lahat. Can we greet each other? Merry Christmas! Merry Christmas po, lalong-lalo na po sa ating mga followers. Why should we greet each other Merry Christmas, Happy Christmas, or Joyful Christmas? 3 buwan na po tayong naghahanda para sa araw na ito, para sa Pasko. At pagkatapos, ngayon dumating na, buwisit ka pa rin, bugnot ka pa rin, malungkot ka pa rin. Diba, pagkapasok pa lang ng bare months, nagpapatugtog na tayo ng mga Christmas song, nag-decorate na tayo, nandyan na mga parol, nagtitinda ng mga regalo, pagkatapos ngayong Pasko, hindi ka masaya. Ano yun? Masaya tayo ngayong Pasko, hindi lang dahil tayo'y may regalo, hindi lang dahil tayo'y may pera na, hindi lang dahil meron tayong bagong gamit at damit. Masaya tayo ngayon dahil buhay si Kristo na mahal tayo. Amen? Ang pinagdiriwang lang natin ng birthday ay yung mga buhay na tao. Wala pong sense yung pinagbe-birthday mo yung patay na. Nauunawaan ko po yung mga iba sa inyo, nagpapamisa, sinasabi, Father, kung buhay siya, ganito na po dapat yung edad niya. Pero wala na po siya. Yung pinagbe-birthday mo, ibig sabihin, buhay siya. Tayo'y nagdidiwang, tayo nagsa-celebrate. Kasi ang ating Panginoon, kahit na hindi mo siya nakikita physically, pinaniniwalaan natin, buhay siya. Amen? Masaya tayo dahil ang buhay na Diyos, mahal na mahal tayo. As the angel said to the shepherds, you read that in the Gospel of St. Luke, do not be afraid. We proclaim to you a good news that will give you great joy to all people. Today, the Savior is born to you, the Messiah, the Lord. There is a Christmas because of Christ. Jesus is the reason for our season. Walang Pasko kung wala si Kristo. Amen? Kung aalisin niyo po si Kristo sa Pasko, if you remove Christ in Christmas, ano po ang matitira? M&S. Mas. Ano po yung M&S? Mark and Spencer. Hindi po ba? Ano po ang Mark and Spencer? Kahit na maganda po yan, brand ng gamit, ng tsokolate, ng damit. Pero yan ay pabalat lang. Yan ay gamit na masisira, mawawala din yan. Kung wala ang nagbibigay ng buhay, ang Diyos. Kung wala ang nagbibigay ng pag-asa, ang Panginoon. Kung wala ang nagbibigay ng kapayapaan sa atin, si Kristo. Anong kwenta nung napakarami mong regalo at gamit sa buhay? Anong halaga nung napakarami mong pera? Remember, a rich man without God is a poor man with money. Amen? Kahit na sobrang dami mong pera, pero pag wala ka sa Diyos, wala ang Diyos sa iyo, mahirap ka lang. Amen? Dahil may buhay na Diyos na sinilang para sa atin. Kaya tayo,
ay masaya. Kaya tayo ay natutuwa. Kaya kahit na ano pa yung problema mo, sa pera man yan, may takot ka pa, anxiety sa buhay, nalulungkot ka sa nangyayari sa iyong pamilya, may sakit ka, nakahiga ka ngayon sa kama, hindi ka makatayo, hindi mo magawa yung iyong gusto. Mga kapatid, ngumiti ka naman. Please, smile despite of what you are suffering now in your life. Why? Because we have a God who has been born for us. Sinilang ang Diyos, buhay ang Diyos para sa iyo. Sinilang ang Diyos, buhay ang Diyos, hindi lang para sa Kanya. This is the reason why Jesus came on this earth. He made it clear, not to serve Himself, but to serve us. Amen? Si Jesus ang susi sa iyong problema. Si Kristo ay ang tuwa sa iyong pagdurusa. Amen? Again, we greet each other. Merry Christmas. Tingnan nyo nga po mga katabi nyo, with a smile. Merry Christmas. Hindi ko po alam kung nagtataka din kayo dito. Bakit kaya ang Diyos, nung sinilang siya dito sa mundo, pinili pa niya maging isang munting sanggol? Pwede naman po siyang dumating dito sa mundo, di ba? Na matanda na siya, na malaki na siya. Why did our Lord Jesus Christ chose to be born as a little, weak, and lowly baby? Why did our Lord, in His great power, in His great strength, chose to be a little child? Pwede naman po niyang piliin, di ba? Na isilang sa isang palasyo. Pwede naman po niyang piliin na nung dumating siya dito sa mundo, maging mayaman na siya. Pwede naman po na piliin ng Diyos na nung dumating siya dito sa mundo, nakasakay na siya sa ulap na parang isa na siyang hari. Di ba? Yan po yung image, yung larawan. Kung basahin niyo ang libro ng Revelation, God in His glory like a king, riding on a cloud, coming down on earth, full of splendor and power. And yet, we do not hear about that. All of these trumpets, all of this noise, all of this extravagance in His being born to us. Hindi. Hindi po ganyan sinilang ang ating Panginoon. Pinili ng manunubos na isilang bilang isang maliit na bata, sa isang maliit na bahay, sa isang sabsaban, kasama ang mga hayop na nakabalot sa lampin at ang mga unang bisita niya, mga pastol. Bakit? Bakit sa lakas kapangyarihan ng Diyos, pinili niya na maging mahina ang maging mahirap? To answer that question, allow me to share with you this very beautiful, real, true-to-life story that happened to a little boy and a priest in Spain. Meron pong isang pari na bago-baguhan pa lang sa Espanya, siya po ay na-assign sa isang maliit na parokya. Pagdating po niya doon sa simbahan, meron po silang pinakiusap yung magulang ng bata na magsaserve siya sa pari. Ang pangalan po ng batang ito ay si Little Gabriel. Pero ang problema, ang batang pong ito ay may special needs. Hindi po siya normal. Ayaw po siyang tanggapin ng pari kasi nag-aalala, ito pong pari na makakadistract ang bata sa mga nagsisimba. Kung man magsaserve siya, nandun siya sa harap ng altar. Pero napansin po ng pari, napakabait, well-mannered, very behaved ang bata pong ito. Tahimik lang siya, masunurin. At napakasipag po, masigasig po ang bata palagi, araw-araw, pumupunta po doon sa simbahan, sa parokya. Kaya, even if with this hesitation, pag-aalala, ito pong pari, tinanggap yung bata na mag-serve. At sinabihan po ng pari si Gabriel, O Gabriel, basta't kung ano yung gagawin ko, gawin mo. Gayahin mo lang ako ha, sumunod ka sa akin. Yan po ang sabi ni Father dito sa maliit na bata. Yan naman po, kung ano man po ang galaw, kilos ng pari, very behave, very obedient ang bata. Luluhod ang pari, luluhod si Gabriel. Tatayo ang pari,
tatayo si Gabriel. Uupo ang pari, susunod, uupo si Gabriel. Ang problema, nung minsan, biglang humalik ang pari sa altar. At napansin niya, itong si Gabriel, humalik din. Kaya sinabihan po ng pari, itong si Gabriel, Gabriel, yung paghalik sa altar, pangpari lang yon. Dapat, wag mo kong gagayahin, ha? Sumagot naman po itong bata, sabi niya, yes, Father. Opo, sabi. Pero, nung minsan na misa, nung nag-entrance na, umakyat na yung pari sa altar, humalik ang pari dito sa lamesa, napansin niya si Gabriel, nilapit ang kanyang muka, ang kanyang pisngi, doon po sa altar. Nagtataka ang pari, ano kayang ginagawa ng batang ito? Nilapit niya ang kanyang muka doon sa altar, nakadikit ang kanyang muka doon sa lamesa. Kaya nga pagkatapos po ng misa, tinanong po ng pari itong si Gabriel. Sabi niya, Gabriel, di ba sinabi ko sa iyo, huwag mong hahalikan yung lamesa, pangpari lang yun, hindi ka naman pari. At bigla daw po sumagot si Gabriel. Alam niyo kung ano sabi niya? Father, hindi ko naman po hinalikan yung altar. Yung altar po ang humalik sa akin, sabi niya. Naramdaman ko po, tinatawag po ako ni Jesus. Sabi po ni Jesus, halika, gusto kitang halikan. Kung hindi mo ako pwedeng halikan, ako ang hahalik sa iyo. Kaya nga po, Father, ako po ang lumapit, nilapit ko ang aking pisngi dahil hinahalikan po ako ni Jesus. At napaluha po ang pari. Nakaka-touch po, no? Mga kapatid, yan ang dahilan bakit ang Diyos ng kaitaasan ay bumaba dito sa lupa. Bakit ang Diyos naging tao, kamukha natin? Bakit ang Diyos pinili niya ang maging aba, ang maging mahirap, ang maging mahina, ang magpakumbaba para tayo ay mahalin niya. Para tayo ay mayakap niya. Para tayo ay makasama niya. Para tayo ay maligtas sa ating mga kasalanan. This is the good news, my dear friends. That Jesus decided to be weak, to be poor, to be humble. God wanted to be a little baby for us so that God can reach us. And so that we can reach God. Dahil lang Diyos, para makausap mo nung unang panahon, kailangan mo munang umakyat sa mataas na bundok. Yun po ang ginagawa ng mga tao. Para makaugnay nila, makakonekta nila ang Diyos. Para po makalapit din ang mga tao nung unang panahon ni Jesus. Kailangan muna nilang maglakbay ng napakalayo, pumunta sa Jerusalem, dun sa templo, para sambahin siya, para manalangin. At nasan po ang templo ng Jerusalem? Nandun din po siya sa mataas na burol. Kaya ang tawag po nila sa temple sa Jerusalem is the Temple Mount. Tignan niyo po yun, no? Pero ngayon, hindi na kailangan ng tao ang umakyat dahil ang Diyos, siya na ang bumaba. Hindi na lang nasa langit ang Diyos. Wala na sa bundok ang Panginoon. Bumaba na ang Panginoon sa kapatagan para sa atin. Abot kamay na natin ang Diyos. Dahil naging sanggol na ang Diyos, madali na po natin siyang malapitan. Dati, para makaharap mo ang Diyos, kailangan mo munang takpan ang iyong muka. Kasi kung makikita mo ang Diyos, ang nakalagay po sa Biblia, mamamatay ka. Dahil ang Diyos makapangyarihan. Pero ngayon, tingnan niyo po, dahil naging sanggol ang Panginoon si Jesus, hindi na tayo kailangan matakot para lumapit sa Kanya. Dahil ang Diyos na ang lumapit sa atin. Nagpakababa ang Diyos para ang tao ay maitaas niya, mailapit niya muli sa Ama. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Mga kapatid, unang nagpakita ang Diyos sa mga pastol. The first one to see, to visit our Lord Jesus are the shepherds. Sino po ba ang mga pastol? Sila ay mga ordinaryong tao. Sila pa nga ay kinamumuhian ng mga ibang Hudyo.
Why are they despised by other Jews? Kasi po, sila yung mga taong walang tigil na nagtatrabaho. Di po ba sa mga Hudyo, napakahalaga sa kanila yung Sabat. Pag Sabat, ibig sabihin, dapat hindi ka nagtatrabaho. Yung mga pastol, hindi pwedeng hindi sila magtrabaho. Kasi pag tumigil sila sa pagtatrabaho, mapapabayaan yung kanilang mga alaga. Hindi po ba? Ibig sabihin, nagpakita ang Diyos sa mga taong hindi karapat-dapat. Tingnan niyo po yan. Kaya nga po, isipin niyo po ito mga kapatid, gitna ng iyong kahirapan, ng iyong pagkalito, pagkaligaw minsan sa buhay, kahit na meron ka pa rin lungkot ngayon, kahit na meron ka pa rin galit ngayon, kahit na frustrated ka, kahit na papatuloy ka sa pagkakasala, gusto ka pa rin makita at makasama ng Diyos, ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, wala ka na dapat ibang dahilan para iwasan ng Diyos. Kasi ang Diyos na, isipin niyo po, ang gumawa ng daan, ng paraan para malapitan ka. Bakit hanggang ngayon iniiwasan mo pa rin ang Diyos? Ginawa na ng Diyos si Jesus na madali ang paraan para makaisa natin siya. Sana wag mo naman pahirapan ang iyong sarili sa paglapit mo sa Kanya. Ano pong pinakamagandang regalo na pwede nating ibigay sa Diyos ngayong araw na Kanyang pagsilang? Hindi po kandila, hindi po bulaklak, hindi po mga bagong damit, gamit at pera. Yan nga yung nakakatuwa sa atin. Birthday ng Panginoon, pero bumibili ka ng regalo para sa iyo. Hindi po ba? Para sa iba. Paano naman ang Panginoon? Anong mairirigala mo? Anong maibibigay mo sa Kanya? What does the Lord want from us in His birthday? God just want you. Simply you. God desires you. Nothing more, nothing less. Gusto ka lang mahalin ng Diyos dahil ang Diyos ay pagmamahal. Ipagkakait mo ba ang sarili mo sa Kanya? Iiwas mo ba ang iyong sarili sa Kanya? Ang tanging birthday wish lang ni Jesus ngayong araw ay ikaw. Gusto Kanyang mahalin, gusto Kanyang yakapin, at gusto Kanyang pagpalain. At naway ang pagmamahal ng Diyos ang magbago sa iyo. Sana maging mas matuwid na ang iyong pamumuhay. Mag-umpisa ngayon. Hindi naman po mahirap ang gusto niya. Hindi po ba? Tayo lang ang may problema. Madalas, pinapahirapan lang natin ang ating sarili. Kaya mga kapatid, magpakumbaba po tayo ngayon. Ilapit natin ang ating sarili sa Kanya, ang ating isip, ang ating puso sa Diyos. Hayaan mo naman na mahalin ka ng Diyos. Mga kapatid, huwag sanang matapos ang araw na ito na hindi tayo nagpapasalamat sa Diyos. 3 magandang salita, 3 very beautiful words that we can say and pray today, this Christmas day. Say, 1, thank you, Lord. 2, we praise you, Lord. And 3, say, we love you, Lord. Tayo po lahat, sabihin natin, bilang ating pagpupuri at pasasalamat sa Kanya, salamat Panginoon, purihin ka, O Diyos, at mahal ka namin, O Hesukristo. Sa inyo pong lahat, muli, Merry, Merry Christmas po. Purihin natin at palakpakan ang Panginoon. Tumayo po tayo. Sumasampalataya ako. Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay namang uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon, magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo,
sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Nagagalak ang ating mga puso ngayong araw ng Pasko habang ginugunita natin ang kapanganakan ng ating Panginoon, ang tagapagligtas, si Jesucristo. Buong pananalig tayong manawagan sa Diyos Ama na nagbigay sa atin ng Kanyang bugtong na anak. Ating sabihin at dasalin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahang tahanan ng lahat ng mga mananampalataya, naway magtamot siya ng kapayapaan at lumagong sagana ang kabanalan ng lahat ng kanyang mga kasapi. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, ating obispo, mga pari sa ating parokya, at sa lahat ng mga tumutulong sa kanila, naway magdulot ang araw na ito ng kaligayahan sa kanilang mga puso at mapuspos sila ng kinakailangang lakas sa paglilingkod sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa bayan na kinasasalalayan ng kapalaran ng napakaraming tao, naway patnubayan silang lagi ng kapayapaan, pagkakapatiran, at pakikipagkasundong dulot ng Pasko sa kanilang mga pagpapasya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoong Diyos, bukal ng aming kagalakan at kaligtasan, Ikaw ang dahilan ng aming pag-asa. Magdulot nawa ang Paskong ito sa aming mga puso ng pangmatagalang galak at kapayapaan hanggang sa pinagdiwang namin ito sa langit. Sinasamo namin ito sa pamagitan ni Kristo, Panginoon na nabubuhay at naghahari kasama mo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maging tinapay ng aming tuwa, maging alak ng aming saya, maging kanta ng aming gala, maging katawan mo kami, Jesus. Maging tinapay ng aming tuwa, maging alak ng aming saya, maging kanta ng aming gala, maging katawan mo kami, Jesus. Sa'yo, Panginoon, kami nag-aalay, tinapay ng sakit, hapdi at lungkot, tinapay ng pagod, tinapay ng bigat, gawin mo ng tinapay ng tuwa. Maging tinapay ng aming tuwa, maging alak ng aming saya, maging kanta ng aming gala, maging katawan mo kami, Jesus. Maging tinapay ng aming tuwa, maging alak ng aming saya, maging kanta ng aming gala, maging katawan mo kami, Jesus. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan,
sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang maligayang Paskong ito ay loobin mong maipagdiwang na may paghahaing puspos kagalakan. Ngayon ang pinagbuhatan ng aming kaligtasan ay iyong pinamalas sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, ang anak mong di na naiiba sa amin, ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayon ikaw ay aming nababanaagan, ang anak mong di naiiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya, ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya, ang iyong pag-ibig ay kahali-halina. Kahit ikaw ay lingid sa aming mga mata. Kaya kaisa na manghil na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco ang aming Papa, Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ang kanyang maligayang esposo, kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesukristo, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mid the silent night, the stars are shining. Shepherds on the hills, watching in keen night. The folks and flocks are in the forest sky, keeping and watching on the clouds bright. Silent night, holy so tender in night, sleep in peace, sleep in heaven, sleep in heavenly peace. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pakinabangin mo sa pagdiriwang ng Pasko, upang sa pagsilang ng iyong anak, kami ay lubos na magkasalo-salo. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. My dear friends, nothing can give us more happiness and joy than the experience of being loved. Opo, sarap ang feeling pag nakatanggap ka ng pera. Opo, ang saya natin pag nakatanggap ka ng regalo. Pero sa nagmumula yung tuwa ng nakakatanggap, tanungin mo, bakit binigyan ka? Kasi minamahal ka. Kasi mahalaga ka. Yung pera, yung regalo, yung aginaldo, tanda lang yan nung pagmamahal, nung nagbibigay sa iyo. Ang mas mahalaga ay may nagmamahal sa iyo. Aanuhin mo yung pagkaganda-gandang sasakyan, mag-isa ka lang. E di mukha kang driver. Di po ba? Aanuhin mo yung pagkadami-dami ng pagkain sa iyong lamesa ngayong Pasko, mag-isa ka lang kumakain. Masarap ba yung pagkain na yon? Walang lasa kung nag-iisa ka lang. Aanuhin mo pagkalaki-laki ng iyong bahay. Wala kang pamilya. Mag-isa ka lang. Yan ay parang kuweba lang. Yan ay parang bodega lang. Hindi po ba? Pero anong tuwa at galak nararanasan natin pag meron tayong kasama at yung kasama natin ay tanggap tayo, ay minamahal tayo. Ano ang dahilan? Bakit ang makapangyarihang Diyos ay bumaba dito sa mundo, sinilang bilang isang maliit na bata? Para tayo ay makasama, para mas malapit siya sa atin. At pinapakita ng Diyos sa atin, hindi naman ako mahirap mahalin eh. Ganito ko kayo kamahal na kaya kong magpakumbaba para sa inyo, para abot kamay niyo ako. Ang kapatid, ang pinakamagandang regalo natin mabibigay sa Diyos ay ang ating sarili.
ang ating oras at panahon sa Kanya ngayon. Bawal mag-isa ngayong Pasko. Amen? Kaya nga po, ang assignment ko, sana sama-sama kayong magpapamilya ngayong Pasko. Huwag lang kayong kumain na sama-sama. Sana magdasal din kayo. Bago man kayo kumain, mag-Christmas party, mag-reunion, sana tumahimik kayo at pakinggan nyo, maramdaman nyo sana, kaisa nyo si Jesus ngayong araw na kanyang pagsilang. Sana ang ating Panginoon, sa inyong nararamdaman na pagmamahal sa Kanya, yan ang magbigay ng bagong tuwa, galak, at magpangiti sa inyo. Muli po sa inyong lahat, a happy, merry, and joyful Christmas po sa inyong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kayo ay basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kayong anak ng Diyos lumundag sa tuwa,